Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Martes, September 9, 2025. Bago tayo tapos ng araw na ito, halos mag-aalas 12 na sa aming lugar. Basahin po muna natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 6. Verse 12 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinanganlan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po natin bigyan ng reflection ang ating mabuting balita, gusto kong parang himay-himayin natin sa pamamagitan ng dalawang tanong. Ano ba yung ginawa ni Jesus at ano ang ginawa ng mga tao? Ang unang ginawa ni Jesus dito ay pumunta siya sa burol. Tapos buong gabi siya na nanalangin. Tinawag niya ang kanyang mga disipulo at pumili siya ng 12 at pinangalanan niyang sila mga apostol. At mapapansin natin na ang unang-una niyang pinangalanan dito ay si Simon Pedro dahil siya ang magiging unang pope ng ating simbahan. Ngayon, ano naman ang ginawa ng mga tao dito? Ang mga tao, pagbaba ni Jesus ay nakinig sila sa kanya. Tapos sila ay humingi ng kagalingan sa kanilang mga sakit at yung mapagaling din sila sa mga nagpapahirap na masasamang espiritu at yung gusto nilang mahipo man lang si Jesus sapagkat meron siyang kapangyarihang magpagaling. So kung titingnan natin ano ang unang ginawa ni Jesus, ano yung ginawa ni Jesus? Siya ay nalangin bago gumawa ng malaking desisyon, ang pagpili ng kanyang 12 apostol. At ang ginawa naman ng mga tao ay parang humingi o kaya nag-asam sila na may makuha kay Jesus para sa kanilang sarili tulad ng pagpapagaling. Kaya pwede nating itanong sa ating sarili kung alin ba dito tayo sa dalawa
Katulad ba tayo ni Jesus o katulad ng mga tao? Katulad ba tayo ni Jesus na nananalangin ng taimtim sa isang pribadong lugar o kaya ay tahimik na lugar bago magdesisyon dun sa mga malalaking suliranin o kaya kailangan nating pumili sa mga mahirap na pagsubok sa buhay. O kung tayo ba ay katulad ng mga tao na lagi na lang receive at hingi na lang ng hingi sa Panginoon. Kung minsan siguro kapareho tayo ni Jesus, kapareho tayo ng tao na sa bawat yugto ng ating buhay at kapag meron tayong mga mahirap na pagdesisyonan sa ating buhay ay taimtim tayo na nanalangin sa Panginoon. At may mga pagkakataon din naman na tayo ay nagkakasakit, nagkakaroon tayo ng kaguluhan or di tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa ating sarili, ay humihingi tayo ng kagalingan sa ating Panginoon. Lahat po ng ito ay mabuting bagay at yun naman ang gusto ng Panginoon na bilang mga anak niya ay dumulog tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Dahil sa panalangin, ito yung paraan para magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po mga kapatid. Kita-kita po tayo bukas, Miyerkules, sa susunod na mabuting balita. God bless po.